Never let the opinions of others become the measure of your self-worth. Break the silence. We're all amazing human beings. What's up, guys? Welcome to the podcast Silence, ha? This is Mara Papon, and not just me, ha? And kasama rin natin, of course, si Mr. Gio Rivera. Hello, guys! And, of course, Miss Vanessa Katimbang. Hello! Yan. So, ngayon, mga parts, and of course, Vanessa, meron tayong special topic na pag-uusapan dito sa podcast natin. And it's very interesting kasi hindi to madalas natatopic or hindi to madalas pinag-uusapan. So, ano ba to? Ngayon sa podcast natin, pag-uusapan natin ang tungkol sa abnormal behavior and not just that. Pag-uusapan or itatakol din natin dito yung top biggest misconceptions about abnormal behavior na importante na malaman hindi lang natin, of course, ng lahat. Kasi ito yung part na kailangan maunawaan natin kung ano ba yung abnormal behavior, bakit ako mapasok yung mental health problem, such that. So, speaking of abnormal behavior, Miss Vanessa, do you have something to share ba? How do we define abnormal behavior? Kasi ito yung talagang pag-uusapan natin for the whole podcast. Oo naman. Dinefine niya ang DSM-5. Ayon sa DSM-5, abnormal behavior is defined as behavior that violates norms in the society. Maladaptive is where given that context of the culture and environment and is causing the person distress in life. So ano nga bang ibig sabihin yan? Sinasabi lang dyan na ang abnormal behavior ay ang mga pattern na nagre-respond sa something na rare or unusual sa atin. Kumbaga, hindi tayo sanay sa kakaibang behavior na pinapakita ng isang tao. Kaya natin ito natatawag na abnormal behavior. Yeah, that's right. Yan din yung parang something na ma-distinguish natin from normal behavior, di ba? Parang ang certain person kasi o yung isang individual, malalaman mo na may abnormal behavior or may something kakaiba since ito yung naset ng society, meron tayong norms, may culture. And then once na nag-violate ka, nag-deviate ka dun sa norms and culture na yun, it's very easy to distinguish na there's something wrong or kaya papasok din dun yung abnormal behavior na dinedefine nga natin. It's about breaking the rules in the society. Kaya nagkakaroon ng abnormal behavior. Right, Pards? Yan, totoo yan. Kasi ano natin yan kapag hindi usual na nakikita natin ang behavior ng isang tao, yes, sasabihin agad natin na, ay, abnormal yun. Kasi hindi naman natin siya nakikita madalas. Oh, and most of the time, yung mga tao, inisip nila na, ang weird. Okay, by the way, about abnormal behavior, di ba? Minsan, pag pinag-uusapan natin to, isa sa mga bagay na naiisip natin, kapag ka-abnormal behavior, it's something related about may mental illness, yung isang tao, may sakit yan. Kasi ganito siya mag-behave. Di ba? Ganun yung madalas na sinasabi ng mga tao. But without knowing na tayo, guilty tayo, na at some point, meron tayong different abnormal behavior din na ginagawa. Tama ba? Vanessa, do you have something like that ba? Na parang at some point, medyo weird na ginagawa natin. And it's actually abnormal behavior, di ba? May mga ganung bagay talaga. For us, it's normal. And syempre, yung ibang tao, tingin nila, pag nakita ka nila, kunyari yung iba, uy, bakit may naamoy yung medyas mo? Di ba? Parang ang weird, ba't mo amoy, alam mo naman ganyan. Pero ginagawa natin or nung iba sa atin. Madaming ganyan madaming mga abnormal behaviors tayo na pinapakita. Sometimes intended, may intention, may purpose tayo sa na ginagawa. Or yung iba naman, because of, they suffer from mental illnesses, may disorders sila, napapakita yung mga ganong klaseng abnormalities. And to furtherly explain about ano ba yung mga possible causes and risk factors sa abnormal behavior para mas malaman natin kung ano ba yung nagiging cause ng abnormal behavior na to. Pards, do you have something ba to tell about causes and risk factors? Yes, Mara. Kasi ganito yan. Ang mga risk factors kasi, yun yung mga possible na maging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng abnormal behavior. Una dyan ay ang necessary cause. Ibig sabihin ng necessary cause ay merong isang pangyayari na nag-cause para magkaroon tayo ng abnormal behavior. Halimbawa, nakita mo ang isang tao na takot na takot nung siya ay tumingin sa isang mataas na tulay. So, pwede natin sabihin na, ay baka siguro meron siyang phobia pagdating sa mataas na lugar kasi nakita mo sa kanya na siya ay natatakot.
So, pwede natin sabihin na yun yung necessary cause kung bakit natin, na pwede natin sabihin na abnormal yun. Pero, hindi lang yun yung possible na maging dahilan nun. So, susunod ay ang sufficient cause. Ano naman ang sufficient cause? Ang sufficient cause ay sinasabi lang dyan na kung ano yung sufficient na pwede natin maging basihan kung bakit nagiging abnormal ang kanyang behavior. Halimbawa, nakita natin na ang isang bata ay binuli sa kanyang school at nakita natin na hindi na siya lumalabas pa ito. So pwede natin sabihin na sufficient yung cause na yon para magkaroon siya ng abnormal behavior. Pero hindi necessary. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng nabubuli ay nagiging ganun ang kanilang reaction. Meron namang ibang nagmalaban talaga sa nagbubuli sa kanila. So susunod naman ay ang distal cause. Ano naman ang distal cause? Ang distal cause naman ay yung mga meron silang mga traumatic experience nung sila ay bata pa at nung sila ay tumanda na, dun lang nagmamanifest. Ibig sabihin, ang isang abnormal behavior ay pwedeng cause ng mga nangyari or past experiences mo. Childhood experiences. So, ikaw ba, Mara, meron ka bang mga childhood experiences na medyo hindi kaaya-aya na pwedeng naka-apekto sa abnormal behavior or nakapaglabas ka ng abnormal behavior? Thank God, wala naman. Yeah. But it's very important na malaman natin na even yung mga past experiences, childhood experiences, malaking factor din talaga siya. Kung paano nagko-cause ngayon, kung about sa abnormal behavior na meron yung isang tao. Yes, totoo yun. Kasi pwede nating masabi na ang isang bata na nabubuli ng bata siya at nung lumaki na siya, possible na yung maka-create ng abnormal behavior, yung mga experiences niya noon. Doon pa lang lumabas. Doon pa lang lumabas. Susunod naman ay ang contributory cause. Ano naman yung contributory cause? Ang ibig sabihin lang naman yan ay may mga factors o may mga bagay na nagko-contribute para ang isang abnormal behavior ay mag-manifest sa atin. Halimbawa, kapag ikaw ay gumagamit ng sigarilyo, ikaw ay naninigarilyo. So, ang sabi dyan, mataas ang risk na magkaroon ka ng lung cancer kasi gumagamit ka ng sigarilyo. Pero, hindi naman ibig sabihin or lahat ng gumagamit ng sigarilyo ay nagkakaroon ng lung cancer. Ganun din sa behavior. Nagkakaroon tayo ng mga bagay na ginagamit natin or ginagawa natin at yun yung possible na mag-contribute kaya nagkaroon tayo ng ganong klaseng behavior. Halimbawa, ang mga substance abuses case, di ba ang isang bata, kapag sila ay gumagamit ng solvent or kung anumang mga chemical substances, pwedeng maka-apekto yon at mag-manifest sa kanila yung abnormal behavior. Kasi merong chemical substance na nagko-contribute doon. So proximal cause naman, yan naman yung mga bagay na nangyari o mga experiences na actual or on that time. So, example niyan ay ikaw ay sinisante ng boss mo. Pag uwi mo ng bahay, nag-manifest kagad sa'yo yung abnormal behavior. Halimbawa, naging distant ka sa family mo. Kasi nga, meron kang problema at yun yung naging reaction mo sa specific na nangyari sa'yo. Yun ay ang pagsisante ng boss mo. So, ibig sabihin, kung ang distal ay late na lumalabas, ang proximal naman ay yung on time. Kung yun yung naging reaction mo. Current situation. Yes. Sa isang current situation. Sunod, yung back dietary risk naman. Ano naman yan? Yan naman na yung interaction ng mga different na experiences kaya ka nagkaroon ng abnormal behavior ngayon. Ano ba ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay, halimbawa, yung mga experiences na yan ay nagsama-sama. Ikaw ay nabully ng bata, tapos nasasandi ka pa ng boss mo, inaway ka pa ng asawa mo. Pwedeng yan yung mag-cause para magkaroon ka ng abnormal behavior. Alright. At ang ating panghuli ay ang diabetes stress model. Ano naman yan? Ang ibig sabihin naman ng diabetes stress model ay yan naman yung combination ng biological at environmental factor. Ano ibig sabihin nun? Kapag ako ay merong something wrong within me sa katawan ko, halimbawa, aking pagkabata ay hindi naman talaga ganun na-develop ang aking learning sa akin, then sinamahan pa ng environment ko,
na sabihin na natin na hindi ako tanggap ng parents ko at nagsama yung dalawang factor na yun, ng isang biological at ang isang environmental, yun yung pwedeng mag-cause kung bakit ako nag-manifest or nag-manifest sa akin na abnormal behavior. So, nandun yung stress talaga. That's why nandun yung diagnostic stress model. So, alright. So, that's all the causes and risk factors na in-explain ni Gio De Vera. Ni Gio. It's very important to know para at least we all know kung saan ba nanggagaling yung mga abnormal behavior na yun. Ano ba yung mga nagiging reason? Bakit, like what he said nga na possible na nung bata pa tayo, yung mga ganyan. So, nagkakaroon tayo ng idea na, okay, so napakalawak pala ng causes and risk factors ng abnormal behavior that all of us or anyone can experience or can encounter this kind of abnormality sa behavior natin. That's right, Vanessa, no? Tama? Yes, tama. Ayan. Okay. So now naman, since we are done about the causes and risk factors of abnormal behavior, let's take a look naman dun sa mga symptoms. Kasi di ba we discussed about abnormal behavior, yung mga possible causes and risk factors. So paano ba nagmamanifest yung mga different symptoms na yan o yung abnormal behavior ng isang tao? So madaming symptoms, madaming mga manifestations tayo na nakakita to consider na okay, itong isang tao na to, pag nakita natin siya na he or she may possibility na meron siyang abnormal behavior. So, first is sa paggamit ng mga alcohol or drugs. You know a certain person na hindi siya pala inom, hindi naman niya ginagawa yan. But because of nade-depress siya, you know that person na, wait lang, parang napapadalas yung pag-inom-inom niya. Diba something weird eh. Doon mo madidistinguish na namamanifest niya na yung ganong klaseng pinapakita niya yung ganong klaseng symptoms kasi nga, meron pala siya, deep inside, nakaka-encounter siya ng anxiety, may depression, stress pala siya. So, yun yung mga manifestation. And possible din na yung taong yun, nagiging careless siya, knowing na alam mo na hindi naman siya ganun, pero yun yung nakikita mo pagbabago, changes sa behavior niya. And ito madalas na manifestation to. May mga tao na nakikita natin na parang normal naman yung ginagawa niya, pero at some point, doon mo makikita na it's kind of weird. Itong tao na to, nag-iipon siya ng mga bagay, meron siyang hoarding disorder na nag-iipon siya ng mga bagay na actually useless. Hindi naman kailangan, bakit may iniipon yan? Parang ganun yung lagi tinatanong natin. Another manifestation din yun. So, meron din naman na it's either mababa yung self-esteem nila or mataas man, o kaya naman nagiging overconfident sila. So, another manifestation din ng abnormal behavior, yung mga ganun. Nagkakaroon ng poor judgment, property damage. Ito na yung talagang parang nagiging nag-outrage na sila, talagang nasisira na nila yung mga gamit, nagiging violent na sila, may mga gano'n din kasi manifestation, nagiging, at some point, merong mga withdrawal from daily life, parang nawawala na sila ng sort of motivation, nakikita mo yung mga certain changes na yun. So, yun yung mga possible symptoms na nakikita ay na-observe natin kapag ang isang tao is may abnormal behavior. And yun lang yung mga binanggit ko, definitely napakadami pa niyan. Napakadaming manifestations. Iba pa. Since we are done na to discuss about all the concepts about abnormal behavior, so it's time na to jump in sa ating part 2 ng ating discussion. It's about the top biggest misconceptions about abnormal behavior or mental illness. So this is something about actually sa mga misconceptions na kailangan natin i-correct. Kasi yung mga misconceptions na yan, definitely, yan yung pagkakaunawa, pagkakaintindi ng karamihan sa atin about abnormal behaviors, about mental illness. So we need to address that. We need to correct that misconceptions. And follow that, we have the number 1 misconception, and it's all about abnormal behaviors are caused by mental illness. So, Pards, do you have something, explanation about this misconception? Yes, Mara. Kasi, karamihan sa atin ay iniisip na ang mental illness ay
maaari natin ipasa sa ating mga anak, sa ating pamilya, or pwedeng maging cycle yun sa isang family tree. Diba? Bloodline. So, ganun yan. Pero, ang totoo niyan ay posible naman talaga siya. Yes. Kasi nga, isa sa mga factors kung bakit tayo nagkakaroon ng mental illness ay biological perspective natin dyan. Okay, diba? Meron tayong perspective na tinatawag natin na biological perspective. Kasi, biological factors. Yes, na factors na pwede natin konsidera kung bakit nagkakaroon ng mental illness ng isang tao. That's right. Pero, hindi nun ma-define ng buo na yun talaga yung naging cause kung bakit nagkaroon ng So, mental not illness. all. Yes. Hindi lahat. Hindi lahat. Ganun. So, paano ba nangyayari yun? So, syempre, it's about genes. Diba? So, ang genes natin ay yun yung pinapasa natin sa mga magiging offspring natin. So, karamihan sa mga nagiging misconception ay kapag ang isang magulang o ang isa sa mga family member nila ay magkaroon ng may mental illness, ay nagiging stigma natin dyan na pwedeng, baka mamaya may sakit din akong ganun. O baka mamaya yung mga susunod ko maging anak ay mamana yung sakit ng meron sa pamilya namin. But the truth is, possible, pero hindi talaga siya yun yung pinaka 100% na cause. Kasi, lagi natin tatandaan na ang approach natin dyan ay may dalawang theory na ginagamit ang mga psychologists dyan. Una ay ang somatogenic theory. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang nun ay more nung tinitignan nila na ang mental illness ay about biological. So, ibig sabihin na ang mental illness na meron ng isang tao ay dahil sa kanyang mga neuron sa utak, sa hindi nag-develop ang kanyang utak ng maayos nung siya ay bata pa at nagmamanifest sa kanya ngayon. Pero meron pang isang factor din na tinitingnan din ang mga psychologists. Ang susunod naman na theory na tinitingnan nila dyan ay ang psychogenic theory. Ano naman ibig sabihin nun? Ang sinasabi naman nila dyan na ang mental illness daw ay hindi lang basta biological. Ang mental illness daw, it's about mental and emotional conflict. Ibig sabihin, kung paano talaga tayo nag-i-interact, paano tayo nag-iisip sa certain na problema or sa certain na bagay or pagka nagkaroon ng stimulus para magkaroon tayo ng mental illness. Sabi nga sa isang theory natin dyan, di ba? Na kapag isang tao daw ay nakondisyon sa isang bagay ng paulit-ulit, pwedeng yun yung mag-cause para magkaroon siya ng abnormal behavior. So halimbawa, kapag ang isang bata ay kinondisyon natin na palagi siyang kinondisyon natin siya na dapat ito ang gawin niya palagi at yun ang iisipin niyang tama. Pero yun pala ay isang abnormal behavior. Pwede nating sabihin yun. So ibig sabihin, tanggalin natin ang stigma natin na kapag ang isang tao ay nagkaroon ng abnormal behavior ay dahil nga pwede ay na-inherit niya yun sa kanyang family members, which is hindi naman talaga ganoon. Kasi pwedeng ang kanyang mental illness ay na-develop sa kanya dahil nga merong certain na bagay, stimulus na nag-cause nun. At ngayon, dahil nga yung certain na bagay na yun ang nag-cause ng kanyang abnormal behavior, ibig sabihin nun, maaaring hindi niya mapasa yun. Kasi nga, na-develop lang yun sa kanyang experience sa buhay. So that's it, no? Hindi lahat talaga, not all abnormal behavior or mental illness ay namamana. That's why yung mga tao din na inisip nila, like for example, huy, wag mo asawahin yan kasi yung lahi niya may abnormal behavior, bahala kayong anak mo magkakaroon din ng ganyan. So, it's a big no. Wag natin ganun wag ganun yung isipin natin. Like what Pard said, meron kasi mga other way May mga other way aside from, yes, possible, genetic siya, namana mo siya. Pero, all of us, pwede din acquired ng mental illness dahil possible sa mga trauma, like what he said nga. Possible nga sa associative learning theory nga, na possible na because of that trauma or incidents na meron siyang narinig na
pagsabog, na-involve siya sa ganong classic incidents and naging trauma yun. Every time na may maririnig siyang ganon, na condition sa kanya, and then papasok yung trauma dun eh. So, na-associate niya na every time na maririnig niya yun, mag-a-act siya na weird na, okay, kinakabahan siya, natatakot siya, napapaka-hysterical siya, kahit alam niya na wala naman pala siya sa battlefield. Kunwari sa siyang sundalo, dahil nga ganun yung incidents na cause ng trauma. So, ganun yung nagiging cause and effect sa tao. So, again, hindi lahat is lahat ng abnormal behavior ay namamana. So it's a big no. Don't forget about that. So next naman na ating i-discuss na misconception na itatama natin is people with abnormal behavior are crazy. What do you think about this, Vanessa? Yes. So isa pa to sa mga misconception ng mga tao ngayon, ano? Kapag kasi may nakikita silang different sa ginagawa nila or hindi sila sanay sa nakita nila. Ang una agad nasa isip nila or kahit ako minsan, aminado naman ako na kapag mayroon ng unusual akong nakita and hindi ako sanay makita yan, ang una kong nasasabi, baliw ba to? Or may something ba dito? Ano, di ba? So, yeah, gano'n na yung madalas na sinasabi natin. Nagiging expression na nga yan ng ibang tao, yes. Di ba? Kapag may something weird na nakikita nila sa isang tao, baliw ka ba? Parang gano'n na, di ba? Yes. Common na sa atin yan actually. So how do we address this one by speaking of abnormal behavior or not crazy about that? Okay, so tama ka doon kasi hindi naman lahat ng tao na may abnormal behavior are crazy. So hindi din sila dapat natawag na baliw. Oo, kasi sometimes iisipin nila dahil pinatawag sila ng baliw, parang yun na rin yung nare-reflect nila sa sarili nila, no? Bumababa yung self-esteem nila, may mga ganong klaseng negative. And having mental illness does not mean na ikaw ay baliw. Ibig sabihin lang na ikaw ay vulnerable. Like, may mga napagdaanan ka na katulad nga ng mga sinasabi natin, di ba? Kapag may napagdaanan ka na hindi mo alam kung paano i-cope, nagiging resulta nito ay halimbawa depression, di ba? Isang example ng sakit na minsan matatawag nating baliw dahil unusual yung mga ginagawa nila ay ang sakit na schizophrenia. So, ano ba ang schizophrenia? Ang schizophrenia, ayon sa psychoanalytic theory, isang regression to the oral stage when the ego has not emerged from the ego. So, walang distinct na ego, kaya ang nangyari ay nire-regress to the primary narcissistic stage, kaya nagkakaroon ng schizophrenic loose contact with the world. So, ayon naman kay Sean Mugam, lack of interpersonal relations and libidinal attachment are attributed to the heightened sensitivity to criticism and behavior. So, ayon naman sa isa pang theory, social learning theory, sinasabi lang dito na schizophrenics, according to this theory, do not respond appropriately to the social environment like their normal counterparts. So, dahil nga meron silang mga hallucinations, may mga nakita silang hindi natin nakita. So, kaya natin nasasabi na ang isang tao na to baliw, ganun. At tulad nung mga tao nakita ng multo, no? Hindi naman exactly na kapag nakita ka ng multo, schizophrenic ka na. Marami siyang underlying eh. Kaya yung ibang tao naniniwala sa multo or nakakita ng multo, maaring mayroon silang mga napagdaanan na or stress na nakakakos ng ayun nga, nakita nila na hindi nakita ng ibang tao. Oh. And actually, yan yung nagiging stigma ng ibang tao since they already know na kapag yung isang tao may schizophrenia is nagkakaroon ng hallucination, may mga ilan silang nakikita, delusion, yung mga ganyan. So, gine-generalize na nila eh. Na lahat na ng tao na ganito weird kung okay to, baliw talaga to. Ganon. But they don't know, they don't understand na hindi naman lahat. So, at some point, yung iba nga, yes, meron mga ganitong schizophrenia na talagang na-out of reality sila, na meron sila na-visualize na vision na hindi nakikita ng mga normal. But of course, they need, what they need is, of course, understanding from other people na this is a disorder, this is an illness. Kailangan nila na maintindihan na may pinagdadaanan yung mga ganitong tao. And of course, definitely, nag-undergo sila ng therapy, mga treatment for that. So, yeah, that's it
let's move to another one. So now, let's proceed naman sa ating next misconception. So sabi dito, mental health problems are permanent and not curable. So ito yung actually pinaka-iniisip ng karamihan, isa sa mga biggest misconception na once na meron kang mental health problem or mental illness and you have that kind of behavior na nagmamanifest, abnormal behavior na nagmamanifest, iniisip na kaagad nila na okay, for lifetime na yan, permanent na yan, hindi na yan na-cure. So that's actually another misconception. Kasi according to the studies nga, it showed that majority of the people who have mental illness show improvement and lead to stable and productive life. So basically, pwede siyang ma-cure. At the same time, hindi yung mismong epekto ng mental illness, hindi siya consistent na once na meron kang ganitong mental illness, tuloy-tuloy na siya. So, nagagamot siya yung iba na nare-reduce, nababawasan. And that's important. Mahalaga na yun eh. Important part na yun. Na nakakatulong para maging productive yung isang tao. May improvement na nakikita. So, it's not true na permanent siya dahil again, naliles, na-improve yun through series of session, of course, therapy. That's why meron tayong mga therapists. Pag nag-undergo ka ng therapist, nag-undergo ka ng mga medication, makakatulong yun to cure your mental illness. Siguro hindi nga lang siya totally or completely mabilisan. Maybe ilang mga taon, ganyan. Iba talaga tumatagal. Depende sa adoption ng tao and depende na rin, of course, sa severity ng mismong mental illness na meron siya. So, speaking of different treatment, meron tayong iba't ibang therapies, treatment na ginagamit, and it's most of it, actually halos karamihan nga, is theory-based. So, meaning to say, ito yung mga theory na, mga treatment na based sa mga theories because of, alam niyo naman, maraming mga tao na yung nag-aaral, ina-apply nila yung mga ganong klaseng explanation bakit nagkakaroon ng abnormal behavior, yung mga approaches na yan, and then ginagamit nila to somehow use in treatment, therapeutic, parang ganun yung dating. So we have the psychoanalysis or it's also called psychodynamic therapies. So sa psychoanalysis, basically, it's about the concept of mind, like what Freud said nga a while ago. Sa mind and yung mga unconscious pattern or thoughts na meron tayo. Kasi parang the idea is pinag-uusapan dito together with your therapist yung mga interpretation ng mga dreams mo, ng mga panaginip mo. Kasi it's a pattern din eh. Yung childhood or yung past experiences mo. So another part yun ng psychodynamic. That's why kapag ka may mga abnormal behavior ka na nararanasan or may mental illness ka, minsan hindi mo naman alam eh, hindi mo actually matrace kung ano ba yung cause. Kasi kung trauma, hindi mo nga alam kung bakit ka takot sa ganito. Bakit ka nagkaroon ng fear, hindi ko alam bakit ganyan. Yes, oo. It's because naging unconscious na because of that unconscious mind, hindi mo totally alam kung bakit. Pero because of psychoanalysis, na-a-address, tutulungan ka na ma-interpret yung mga ganong klaseng recurring events na nangyayari sa'yo, maybe sa childhood or past experiences mo, to somehow, mas maunawaan or mas ma-improve yung relationship mo sa isang tao and yung, of course, functioning mo din at the same time. So next naman is the behavioral therapy. So dito sa behavioral, kung ang psychodynamic, it's more on about the concept of unconscious mind na doon natin na i-improve na develop na trace kung bakit tayo nagkakaroon ng abnormal behavior. So sa behavioral therapies, actually, it tells something dun sa mismong behavior ng isang tao. Meron siyang iba't iba eh. So meron yung aversion, and then yung dalawa may mention ko later on. But the aversion is, it's something that as you associate your behavior or you want to change with something that is uncomfortable or unpleasant in some way. So it's more on about association technique or way na ginagawa ng mga therapists. For example, yung isang patient is alcoholic siya. So
parang kino-condition, that's why may konsepto rin dito ng pag-condition sa behavior ng isang pasyente na, okay, para ma-stop natin yung pagiging alcoholic mo, meron silang parang possible na ilalagay na ma-associate mo na every time na iinom ka is possible na mahihilo ka, possible na magkakaroon ng parang negative or parang punishment sa'yo. So, ang behavior mo, definitely, i-stop mo yun. Ako, hindi na ako iinom kasi nga ganito yung na-associate mo every time na umiinom ka. So, that's actually aversion therapy. Ganyan yung ginagawa nila. Just to stop that certain behavior. So, another one part ng behavioral therapies is the systematic desensitization. So, basically, it's more on about relaxation exercise. So, if a person has a fear, kunwari sa spider, ganyan. So, ang ginagawa niya dito is, ini-engage niya yung isang tao sa fear niya at the same time. Pero gradually lang, meaning to say, hindi siya ganun ka-stream. Kunwari, papakitaan niya ng, okay, mag-focus ka, mag-relax ka. Meron diyang spider, but always remember that spider, hindi ka niyan sasaktan. Parang ganun. Parang pinapa-realize na, instead na nagpapaka-hysterical ka na, okay, may spider na ganyan. So, kasi because you have phobia or sometimes siguro trauma dahil nakakakita ka nga nung spider siguro before, may past experience ka about doon. So, ngayon, pinapa-relax ka using relaxation exercise para mas ma-realize mo na, okay, hindi pala palagi na every time na makakita ako ng spider, is tatalon sa akin, gagapangan ako, ganyan. So, another one is the flooding. So, itong flooding therapist naman na to, ito yung parang kung sa systematic desensitization kasi parang medyo mild, medyo chill pa, more on relaxation pa. Ito, extreme talaga. So, kung ang fear mo, kunwari, takot ka sa matataas na, fear of heights, kunwari, ganyan. So, ang gagawin nila sa'yo is parang ipa-flood nga. So, ipa-flood, talaga kung takot ka sa matataas na lugar, dadalhin ka sa mataas na lugar just to overcome your fear. Kung takot ka sa spider, yan, papakitaan ka ng maraming mga spider just to overcome your fear na, okay, kaya ko to. Kasi ganun yung ibang tao, di ba? Parang ayaw nila masyado lumapit doon kasi nga, yun yung fear nila, doon sila natotrauma. So, iniiwasan nila. But this therapy, actually, ginagawa nila pa is talagang pinapa-face-to-face, focus ka dun sa mismong fear mo para ma-overcome mo siya. Parang ganun. And of course, with the proper guidelines ng mismong technique na ginagamit ng therapies. So next naman, so that's for behavioral therapy. So another one is the cognitive behavioral therapy. So it tells something about the certain feelings or belief that you have in yourself na, of course, nag-lead sa distress. Kung baga ito yung sa mindset na ng isang tao. Ito na yung belief, feeling niya masyado. May mga tendency, yung mga tao is may mga negative feelings sila. Possible na nakaka-encounter sila ng mga mood disorder. May mga ganyan. So, basically, dito sa cognitive behavioral therapy, ang ginagawa ng therapist dito is ine-explore kanya sa mga bagay na makakatulong sa'yo para ma-develop mo yung mga ganong klaseng thinking, develop in a way na ma-overcome mo siya, yung negative thoughts mo, magiging positive, of course. So that's for the cognitive behavioral therapy. No? So sa CBT, like what I said, yung may mga problem nga sa mga sa mood disorder, instead of thinking about the negative thought, sa therapy na to, ina-undergo sila or nag-undergo sila ng ganitong therapy just to change that perspective para mabago yung pananaw nila. At the same time, magkaroon of course, yung distress na nararanasan nila is ma-reduce and mapalitan of course definitely ng mas productive mindset. So that's for cognitive behavioral therapy. Next is the humanistic therapy. So under this principle kasi about this theory, humanistic, people, ang concept is
nasa tao, kumbaga nasa client, nasa person na ina-acknowledge yung choices, ina-acknowledge yung freedom ng isang tao. It's actually about the belief that you are the best person to understand your experiences and needs. That's why itong mga therapy under humanistic, it's more on about the people. Ang intention or ang focus na dito ng therapist mo ay makinig sa'yo, and at the same time, ikaw yung mag-help to help yourself to improve yourself about this kind of disorder that you are experiencing. So we have also 3 examples of this therapy under humanistic. The first one is the existential therapy. So in this kind of treatment, you will consider the concepts such as responsibility for your choices and your freedom to make choices. Ito yung parang pagka sobrang stress na yung isang tao o kaya naman nakaka-experience siya ng depression. Sometimes 'di ba yung mga na-experience nung iba na parang wala na silang worth. That's when maging cause din siya ng attempt ng suicide, may mga ganyang part, because ang therapy na to is ginawa at ang treatment na to para sa kanila just to help them realize na meron silang value, meron silang worth. Maybe ang focus or ang technique nito is more on to emphasize to that person na wala kang dapat problemahin about such thing or problem. Meron kang halaga. Na that's why existential therapy. Pinapa-point out yung value mo, yung halaga mo. Parang ganun. And then the next one is the person-centered therapy. So this therapy naman, it's just like, actually magkaka-concept din tong part na to, but this person-centered therapy is from the belief that emotional distress can result when others criticize you or show disapproval for your choices or action. This can make self-acceptance and growth difficulty. So despite na, may mga parang, since person-centered nga itong theory na to, ang concept na to, is parang despite na nararanasan mo yung mga disapproval, judgment ng mga taong nakapaligid sa'yo, itong therapy na to is good for you to understand and for you to help you na you have to accept yourself kung ano man yung mga nakikita ng mga tao sa iyo, kasi nga again nandoon ka sa part na yun yung unique sa iyo kumbaga people has no right to judge you kung ano ka. Parang mas pinapa-emphasize yung mismong halaga mo na dapat ikaw sa sarili mo, alam mo na may halaga ka. Meron ka, accept mo yung sarili mo. That's why yung mga taong person-centered, it's different to the concept of, although medyo magkatulad sila, pero it's actually mas over naman yung dating sa pagiging egocentric. Pag egocentric naman kasi isang tao, makasarili siya. Parang gano'n, sarili niya yung inuuna niya. So ito yung treatment para dun sa mga tao na parang ang baba ng tingin nila sa sarili nila. So the next one is the Gestalt therapy. Itong Gestalt therapy na to is just like the concept of humanistic therapy, of course. But the concept is dito you will look at the unresolved issues such as relationship and family conflicts, considering how they affect your emotional well-being. So itong Gestalt therapy na to, parang nakapokus siya sa here and now. So, kumbaga, kung may mga unresolved issues ka, kunwari nag-away kayo ng asawa mo, ng boss mo, may mga pinag-awayan kayong mga bagay na ganyan, mga conflict na yan, dito mas pinaparealize sa'yo na, okay, nangyari na yun. You have to accept kung ano yung nangyari and face the possible consequences. Kasi possible yung iba, di ba yung mga cases ng iba nga dyan, dahil sa nangyaring insidente, hindi nila matanggap. Parang biniblame nila masyado yung sarili nila. Kasalanan ko to kung bakit nagkaganyan. Biniblame nila yung sarili nila. Hindi sila makaget over to the point na nagiging cause na siya ng distress. Dun sa na hindi nila makalimutan makarecover dun sa nangyari. That's why itong therapy na to, tinutulungan yung isang tao para ma-realize niya na, yeah, it happens. So here and now, kumbaga for the sake din na maiwasan siya na mangyari sa future,
na kailangan matanggap mo yung nangyari para at least ma-lessen or mawala yung distress na epekto nito sa'yo. So yeah, that's it. So we already discussed the concept of abnormal behavior and we pointed out top biggest misconception na kailangan malaman natin, of course, about abnormal behavior and mental illnesses. Before we end that, let's think about this quote from Debbie Lovato. So sabi niya dito, you don't have to struggle in silence. You can be unsilent. You can live well with a mental health condition as long as you open up to somebody about it. So it's very strong part ng quotes from Demi na it's more about speaking up. It's more about breaking the silence. So for you, Vanessa, what do you think about this? Yes, magandang quote yan mula kay Demi Lovato. So mahalagang maalalahanin natin na we cannot judge everyone dahil lang different sila sa ginagawa natin. Yes. Kailangan din natin intindihin na iba-iba tayo ng pinagdadaanan and magkakaiba tayo ng coping mechanism kung paano natin ito ma-overcome. So, hindi dapat natin i-judge mga tao na mga feeling down, gano'n. Yes, and we need to help them, encourage them at least, para at the same time, matuto sila na magsalita, to speak for themselves. Kasi hindi naman mahirap, kailangan natin paunawa sa kanila. Isa sa mga reason kasi dyan, yung mga tao is nahihirapan silang magsalita. Kasi dalawang bagay lang yan, boys. So it's either na iisipin ng isang tao na if magsabi ako, anong magagawa mo ba? Matutulungan mo ba ako? Or naiisip din kasi nila na possible na i-judge mo ako, di ba? Parang ganun, ba? Wala yan, kalimutan mo na yan. That's why mga tao nga, kailangan maging mindful kayo. Especially kapag sa mga ganitong cases. Kasi yung mga tao na nakaka-experience ng ganyan, kapag naririnig nila yan na ganyan, akala natin na i-encourage natin sila. Yes, maybe sa ibang mga cases, sa ibang mga tao na nakaka-experience ng mental illness or having this mental health problem, tinitake nila yon as, parang another way na nagiging cause ng motivation nila. But, again, yung mga ganong words para sa iba is hindi siya nagiging helpful. Kasi nga, hindi naman sila nakaka-recover talaga sa mental illness nila by hearing those lines. No? So, hindi siya ganon talaga. Kailangan nila is mag-undergo ng medication kung kinakailangan, mag-seek ng help sa mas professional. Kailangan i-encourage natin sila. Kaya nga napakahalagang bagay yung maparealize mo sa isang tao na kailangan matuto silang magsalita. Kumbaga, ang mental health kasi, since a state of well-being, kasing important din yan ng physical health. Di ba tayo kapag may sakit, nagpapa-check up tayo, meron tayong doktor, pupunta tayo sa mga doktor natin para malaman kung ano ba yung sakit natin. Pero yung mental health, madalas na-neglect yan nakakalimutan. Kumbaga walang check, yung iba din na nagpapa-check up about dyan Kasi iniisip nga nila na yung mga misconception na nabanggit natin kanina, which is dapat alisin na yung ganung klaseng misconception, that's why kinorek natin yung kanina. So ngayon naman, sa mga tao na merong ganitong mental illness, definitely, is, it's okay. Huwag kayong matakot to say na you're not okay. Di ba sabi nga sa kanta, it's okay. Okay, not to be okay. Not to be okay. Yeah, that's right, Vanessa. It's okay not to be okay. Kasi, lalo na yung mga tao, kapag magtatanong ka, I don't know if you experience this part, na kapag ka nagtatanong ng isang tao na, okay ka lang ba? What do you expect ba? Pagka tinanong ka na okay ka lang, ikaw, Pards, anong naaan mo? Siyempre. Pag tinanong ka, okay ka lang ba? Siyempre, common natin sinasabi, oo, okay lang yes, ako. Yes, oo, yun nga. Yun yes. yung problema doon. Kapag ka tinanong ka, definitely, kahit hindi ka okay, sasabihin mo, oo, okay lang ako. Kaya nga yung mga tao na dapat na, sabihin natin sila yung may mga health, mental, mga good mental health na yung stage nila, dapat alam mo makiramdam Alam mo na pagka hindi yung best way to ask para mas magandang itanong, kamusta ka? Diba? Kumbaga, ina-open mo yung door mo na I'm willing to listen. You
can tell, pwede kang magkwento sa akin ng kahit ano, pag-usapan natin. Parang ganun, dapat na i-encourage mo siya. So, para doon naman sa mga tao na nakaka-experience nito, huwag kang mahiyang magsabi talaga. Kumbaga, tanggapin mo na hindi ako okay. Kumbaga, ganun. Huwag mong i-deny. Kasi the more na dinideny mo na okay ka, yung iba para sa kanila, kalakasan yun eh. That's their, parang strength na nilalabanan nila yun. But of course, hindi sa lahat ng cases kasi napakahirap i-overcome yung ibang mga mental health conditions. And for you, Pards, what do you say about this one? Sa akin, we need to be aware and spread love to others. Kasi, ang hirap eh. Ang hirap na pag hindi ka nagsishow ng love and respect sa isang tao. Kasi, if you love others, syempre dapat magkaroon ka ng paki sa kanya as a well-being. Yes. Diba? So, if we need to break the silence, dapat tayong mga healthy ang kanilang mental health, dapat tayo din yung mag-raise ng hands ng nilang mga nahihirapan. Kasi syempre, diba, aminin mo natin sa hindi, ang hirap. Ikaw na ngayon nakakaranas ng mental disorder, kailangan ba ikaw pa mag-raise ng hand, diba? Syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon dapat gano'n. So tayo dapat ay nag-spread din ng awareness na hindi natin pandirihan yung mga taong nakita natin na nagkakaroon ng mental illness. Huwag natin silang lagyan ng wall sa kanilang paligid na bawal silang lumapit sa atin. Hindi dapat gano'n. As a person, dapat lagi tayo nag-raise ng hand sa kanila. Tanggalin natin yung mga wall na kinreate nila because of their unstable, diba, mental health. And as future na makaka-encounter ng mga ganyang klaseng mental illness, always na i-break natin yung kanilang mga silence. Kamustahin natin sila na yung simpleng pag-uusap ay mag-cause para ang isang tao from unhealthy and to be a healthy. Yes. Of course. So, yeah, that's it. That's all about the podcast. Hoping na meron kayong natutunan sa ating podcast dito, Silence Hacks. So again, katulad ng sinasabi natin, we need to be brave about this kind or about the mental illness or mental health condition. So, yeah, thank you so much for listening and thank you and God bless.